Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Jerry Almasan. I hope na magiging blessing sa inyo ang message na aking ibabahagi sa araw na ito. Ang subject na aking nais talakayin ay ano ang matinding tukso sa buhay mo? What is the greatest temptation? Maalala ko kaibigan, merong kaming family friends from Wellington. Ang kanilang anak ay naging black belter ng taekwondo. Minsan isang araw dumalaw sila dito sa aming bahay. They came for a visit and she shared to us the experience of their son who acquired his black belter from taekwondo. And one day he was walking in the school campus, high school, and all of a sudden someone whacked him behind his head, behind his back, gamit yung tennis racket. So pumusit-sit yung dugo at ang ginawa nitong anak nila ay tumakbo na lamang. He has all the training. Ang kaniyang mga kamay at paa ay considered na weapons. Kung yun ay gagamitin niya, kaya niyang i-deal yung mga nanakit sa kanya o yung taong nanakit sa kanya. But he saw a space. He chose the space. He chose peace, not war. He chose not to fight. He chose not to parang mag-revenge o mag-payback. Hindi yun ang pinili niya. Mas pinili niya ang kapayapaan, ang love, despite of his head injury, despite sa pain na kanyang naranasan. So he ran away and pinili niya ang tinatawag na place of peace. So, mga kapatid, mga kaibigan, naranasan niyo na ba na i-provoke? Naranasan niyo na ba na kayo ay talagang hinahamon, na kayo ay talagang ini-steer, na kayo ay ina-arouse na lumaban, pumatol, gumanti? Alam nyo, sa aming work environment, I am working in a prison setting, and most of the men that we are dealing with, they have these traumas in life. Meron silang mga sugat na hindi pa gumagaling at nangyari ito long time ago. So sometimes we see this as children, but at the same time we respect them, we understand them, and they just don't know how to deal with their emotions. They did not experience regulating their emotions properly when they were growing up. They grew up in a dysfunctional family, violence, drugs and alcohol. And so we approach them from this worldview, and as a person who has a connection with the Great Spirit,
with spirituality, I go beyond behavior. I look at them, I see them as a person who needs more aroha, more love. Aroha sa Maori ay pag-ibig. So, ganun na nangyari sa anak ng aming kaibigan. At we were so, wow, inspired and blessed when we heard it from Sister Mercy. Yun ang name niya. I remember when I was a teenager, but I was already engaged with my beautiful wife Jocelyn. We were young then. I was in the world doing the things of the world. One day, itong kaibigan kong Nestor ang pangalan. He was a black belter, and meron nag-challenge sa kanya. Ito nag-challenge sa kanya ay ilan na ang kanyang binawian ng buhay. Siya ay nasa gang sa club namin. And nung challenge niya, binunutan niya ng knife, and he was really aiming to stab this friend of mine as well, Nestor. But Nestor did not aim to hurt him. So ginawa niya, inagaw niya yung kutsilyo at sinabi niyang stop it. Drop it, stop it, leave it. Let it go. I don't want to harm you. I have no intention to harm you. So, kitang-kita ko ang provocative energy na lumalabas sa harapan ni Nestor, pero pinili ni Nestor ang kapayapaan. Pinili ni Nestor na i-regulate ang kanyang emotion. At pinili niya ang pagpapatawad, ang pangunawa dito sa aking kaibigan na nakakuha ng mga ilang buhay sa panahong yun. Kung tayo ay pupunta dito sa banal na kasulatan, maraming mga scholars, tinawag nila ang Matthew chapter 4 na meron ako rito ng scripture. Sa Matthew chapter 4, tinawag nila itong the great temptation of Christ. Alam natin, siya ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Nandun siya sa Judean wilderness at mainit. Exposed siya sa mga elements na naroroon, alikabok, may mga wild na insekto, hindi comfortable place to do your prayer and fasting. But the scripture says he was led by the Spirit of God into that wilderness to do this spiritual work na prayer and fasting. Naalala ko during my early years in the Lord, nag-aayuno kami, overnight prayer meeting. Ang pinaka longest na pag-aayuno ko ay hindi katulad ng ating Panginoon na 40 days and 40 nights. But what I am trying to say, habang kami nag-aayuno, wala kami sa wilderness. Merong unan, may kama, may kumot, may electric fan, may kulambo. Pero imagine niyo si Lord, wala yung ganong mga bagay habang siya'y nag-aayuno. At ang isa pang nagpatindi sa temptation o sa experience ni Jesus ay nagpakita si Satan at face to face siyang pinoprovoke, tinutukso at sinabi sa kanya, gawin mong tinapay itong mga bato. Kasi alam niya na nagugutom na si Jesus.
Ngunit ang sabi ni Lord, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya mapalad ang mga nanonood dito sa channel na ito na kayo'y nakakapakinig ng mga ganitong bagay. Hindi lang sa akin, napakarami dyan sa inyong fellowship, sa inyong church. Mapalad na merong mga nagpapakain ng inyong kaluluwa. Mapalad kayo kung kayo ay nagkukommune lagi sa great eternal spirit sa ating Panginoon. So alam natin deep inside na meron tayong inner man na kailangang mas malakas kaysa sa ating outer man. So God bless you for doing that. So ituloy natin, tinukso si Jesus ni Satanas ng 3 beses, ngunit hindi nag-give in si Lord. Ang ginawa niya, niresist niya ang dyablo at umalis sa kanyang harapan si Satan at siya'y nagtagumpay. Ngunit nais kong sabihin sa inyo mga kapatid na ang greatest temptation ni Christ para sa akin ay sa Garden of Gethsemane, hindi doon sa wilderness. Siya ay nananalangin at tumutulo ang kanyang pawis na parang dugo at he was agonizing. Napipicture niya na malapit nang mangyayari yung nireveal sa kanya ng Ama na ang purpose ng kanyang buhay o isa sa mga purpose ay ialay ang kanyang buhay bilang kordero ng Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. So, at that time, 3 beses siyang nakikipag-wrestle, nagpe-pray. At ang mga disipulo niya ay tulog, mahina ang katawan, hindi nag-participate, walang support na naranasan si Jesus. Anyway, hinayaan na lang ng Panginoon dahil alam niya na ang source ng kanyang kalakasan ay hindi sa kanyang mga disciples. Minsan na mga ministers, dumidepende tayo sa ating mga miyembro, sa ating congregation, sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang. Minsan may mga tao na dumidepende sa kapwa-tao. Ngunit, mga kapatid, ang kalakasan mo ay sa Panginoon, hindi sa flesh and blood. I guarantee you, and you know that this is the truth. This is thus saith the Lord, our strength is in the great Holy Spirit. So, dumating ang kawal Roman soldiers at kasama si Judas, hinalikan si Jesus. Nakita ito ni Peter at hinugot niya yung sword ng isang sundalo at piningas niya ang tenga nitong sundalo. At nung makita yun ng Panginoon, ang sabi niya, Peter, sandali lang. Ibalik mo ang sword ni Marcus. Di mo ba alam na ang nabubuhay sa patalim ay mamamatay sa patalim? Na-provoke si Peter. Hindi niya na-regulate ang kanyang emotion. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Hindi niya makita na ang prophecy ay dapat matupad sa buhay ni Jesus at sa kanilang kapanahunan. So, he was walking in the flesh. Ang sabi ni Pablo, kung maalala nyo, walk by faith and not by sight. So, ang ginamit ni Pedro sa oras na yon ay ang kanyang flesh and blood, ang kanyang ability. Naalala nyo, sinabi ni Pablo, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi tayo nakikipaglaban-laban sa tao. Kaya kung meron tayong marinig na mga salita, hindi sila ang kaaway natin. Kung meron mga nang-aapi sa atin, naninira ng iyong pangalan, chinichismis ka,
well, you just walk away, ignore, and let us look unto Jesus na siyang kalakasan natin. Siya ang tagumpay natin. Siya ang faithful nating kaibigan. So, and I also want to say this, mga kapatid, ako hindi laging perfect. 80% ang ating perfection. So, let's give a space. Let's give a space for our spouses, for our children, for our friends, for our employers, for our colleagues, na 80% may perfection sila at meron din silang 20% na hindi o nakahinaan, karupukan. At maaaring ito'y dinidevelop pa nila. At yun ang nangyari, mga kapatid. So ang sabi ni Jesus, ibalik mo yan. Mamamatay ka sa tabak kasi pinipili mong mabuhay sa tabak. At alam nyo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 26 verse 50 verse 53, I will read it to you. Do you think I cannot call of my Father, and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Mga kapatid, sa Romans, ang 1 legion ay katumbas ng 6,500 na mga sundalo. Si Jesus ay merong reserve angels na 12 legions. Ang katumbas noon, kung imumultiply mo, meron siyang 78,000 reserve armies or angels na binigay sa kanya ng Ama. Very specific ang Ama. Ni-reveal sa kanya, pinahayag sa kanya, ito ang puwersa, ang backup mo, Jesus. Ito ang power. Ito ang nakapaligid sa'yo. Anytime na tawagin mo, mag-a-appear sila and they can wipe out all these Roman soldiers. Sa isang iglap, sa isang hingi mo lang. So ni-reveal yun ni Jesus. Doon sa moment na talagang provoking time. Nasa edge na rin si Jesus kasi minsan pag meron na provoke na isang kaibigan natin, nagtatransfer yung spirit na yan. So watch out. Kung meron nagagalit na family members, tignan nyo, nagtatransfer yan. Naalala nyo isa kong message na pinamagatang generational curses and generational blessings. Yung employer, pinagalitan yung employee. So yung lalaking employee umuwi, tinransfer niya yung kanyang sama ng loob sa kanyang misis, tas yung misis, pinasa niya doon sa anak. Yung anak, pinasa doon sa pusa, yung pusa, pinasa doon sa daga. Nagtatransfer yan, mga kapatid. So what we are trying to create in this channel is forgiveness, love, understanding, the great Spirit of the Lord. Yun ang ating pinopropaganda. Yung ba tamang salita? Yun ang ating ikinakalat, kinakampaign dito, mga kapatid. Dahil alam natin maraming provocations na nangyayari araw-araw sa school, sa trabaho, sa fellowship, sa church, sa family, between friends. Merong mga provocative spirits, merong pa nagsusulsol. Pero ang pinili ni Jesus, mga kapatid, ay hindi yung pinili ni Pedro. Pinatulan niya ang mga umaapi kay Jesus. Ngunit si Jesus, sabi niya, no. Pwede siyang hindi magpatawad sa atin. Pwede niyang sabihin na wala naman akong kasalanan. At pag ginawa ko ito, tinawag ko ang mga 12 legions of angels in a split seconds. Baback upan nila ako at sasabihin nilang wala kang kasalanan. We will support you. We will pat your shoulder. We will not blame you. Dahil anong ginawa mo? Kundi kabutihan lang. Nagpagaling ka, nagpakain ka,
pinainom mo, binuksan mo ang mga mata ng bulag, nilinis mo ang mga ketongin, nagturo ka ng magagandang asal, nagturo ka ng salvation, tinuruan mo ang tao. So ang mga angels na nakapalibot sa kanya, alam nila na hindi nagkamali ang Panginoon. Ngunit pinili niya ang kapayapaan. Pinili niya na makapagbigay ng kaligtasan sa ating mga makasalanan. Pinili niya na ipakita ang example na ito kay Pedro. Na-impluwensyahan niya si Peter. Alam natin sa history kung paanong namatay si Pedro. Sabi sa judgment sa kanya, ipapako ka, katulad lang yung Panginoon. Anong sabi niya? I don't deserve to be crucified like my Lord Jesus Christ. I want to be crucified upside down. And he was crucified upside down. Nag-transfer ang Spirit, ang love, forgiving ni Lord Jesus Christ kay Peter. Anong sabi sa kanya? When you are converted, Peter, strengthen your brethren. And that is what we are doing here. And that is what I want you to do with your husband, with your wife, with your children, with your schoolmates, with your colleagues, with your friends, with your churchmates. Strengthen the brethren. Amen. Sa Lumang Tipan, merong isang angel, inislu niya ang 185,000 Assyrian armies. Isa lang yan. Isang legion, 6,500. Just imagine. Napakalakas ng kingdom ng ating Panginoon. Pero ang kanyang kingdom is joy, love, peace. Yun po ang kanyang kaharian. At ang kanyang kaharian ay nananahan sa mga tao. His kingdom is dwelling within the hearts of men. The love, the joy, the peace. Yun po mga kapatid, ang power na binigay sa atin ng Panginoon. Ang greatest force in the world is no other than love. Love covers the multitudes of sins. Not tolerating, but we can embrace them unconditionally without compromising our convictions and beliefs na binigay sa atin ng Panginoon. Naalala ko ang isang Bible character, si Esau. Si Esau ay kakambal si Jacob. At alam natin ang story, dinaya ni Jacob ang kanyang kuya na si Esau. Para lang makuha niya ang birthright, sabi niya, bibigyan kita ng lugaw kung ibebenta mo sa akin ang iyong pagkapanganay. At hindi lang yun, ang kanilang nanay, dinaya ni Rebecca ang kanyang asawang si Isaac na matanda na, halos di na makakita, bulag na. At sinabi niya kay Jacob, Jacob, you dress up like your big brother Esau. I want you to receive the blessings from your father. And I don't want Esau to get this blessing. Mga kapatid, maraming mga magkakapatid na hindi makaka-close. Nagkaroon ng mga gap, hindi nag-uusap. Dahil may mga magulang na katulad ni Rebecca, may favoritism. Mas gusto niya si Jacob, mas gusto niya si kuya, mas gusto niya si ate, tas yung mga bunso hindi na. So, I am sharing this with you dahil meron kaming mga live experience mag-asawa. Hindi nag-uusap ang mga magkakapatid. Bakit? Spoiled brat ang mga favorite
Tapos kawawa yung mga hindi nabigyan ng atensyon, lack of, parang kulang ng warmness ang mga magulang. So ano nangyari? Tumakas si Jacob, galit na galit si Esau, at 14 years na talagang masama ang loob ni Esau. Siguro lagi niyang iniisip na pag nakita ko tong kapatid kong ito, papatayin ko siya. Babawian ko siya ng buhay. Hindi ko mapapatawad ang kanyang ginawang kasalanan. For 14 years na develop niya ang pait, ang bitterness, at ito'y naipasa niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Then one day, ginather ni Esau ang 400 men niya dahil nabalitaan niyang gustong makipagkita sa kanya ni Jacob. So noong sila'y magsasalubong, si Jacob ay nagpakumbaba. Nag-bow down siya ng 7 times. Si Jacob at that time na-change na ang kanyang puso. Pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan na Israel. From Jacob, meaning deceiver, to a prince with God. And then what happened? Nung nakita ni Esau na nag-bow down si Jacob, well, merong supernatural na nangyari. Pinanganak sa puso ni Esau ang pagpapatawad. He was not forced to forgive, but it was born from him. It was born. Wag natin pipilitin ang tao na magpatawad. Hindi maganda yung premature na pagpapatawad. It should be born naturally. So when Jesus was hanging on the cross, He said, Father, forgive them dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Well, hindi niya kino-quote ang scripture. It was born from Him. Nag-flow from inside out ang forgiveness. Kaya nung nakita niya na nagbawang kanyang kapatid, na dama niya yung, I miss my brother. I understand my brother. Nag-flow sa kanya ito. Tumakbo siya kay Jacob at niyakap niya, hinalikan niya ang kanyang kapatid. Umiyak silang dalawa. Nagkaroon ng reconciliation. One day I would like to share the ministry of reconciliation. Mga kapatid, kung meron kayong mga kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, o mga kapatiran sa inyong iglesia, sa inyong fellowship, na kailangan ng reconciliation, pray. Pray. Just ask Him. And God is the same yesterday, today, and forever. The God of Abraham, Isaac, and Jacob is the God that we have, the God of creation. So mga kapatid, mga kaibigan, it's not too late. Minsan, after 14 years, minsan after 7 years, minsan one day lang, nandun na papanganak ang pagpapatawad. Napakasarap mabuhay, lumakad sa mundong ito na puno ka ng kapayapaan, na nag-uumapaw ang pag-ibig, nag-uumapaw ang pagpapatawad sa iyo. Sabi ni Pedro, kaya kong patawarin sila ng 7 beses. Sabi ni Jesus, no, 7 times 70. The point here is, hindi naman yung equivalent ng 70 times 7 o 7 times 70. Hindi yun. Ang point, you have to grow forgiving others. And if you forgave others, inaalis mo yung poison sa katawan mo. Ibig sabihin, hindi mo binibili yung poison na dala-dala nila, kasi may mga tao na talagang may poison na dala-dala. I hope pinagpala kayo ng Panginoon sa oras na ito. So God bless you. Till next time,
Nawa ang spirit ng pagpapatawad ay lumago sa ating mga buhay. Kung meron nagpo-provoke sa atin, meron kang backup, meron kang mga kaibigan na gangs, meron kang mga koneksyon sa pulis, meron kang mga koneksyon, no. Choose peace. Choose love. Choose forgiveness. What is your greatest temptation? Ano ang greatest temptation mo? I hope this message uplifted you. I hope and pray na pinapanganak na ang pagpapatawad sa iyo. Shalom. God bless.